Hello everybody and welcome to another episode of Makinarga. Ang Makinarga, isa po ito sa mga bagong shows natin sa Makina. In fact, it's one of my favorites. Isa sa mga trip ko talaga ever since before when I started out with bikes is naaaliw talaga ako pag nakita ko ng isang maliit na motor, yung mga unassuming, tapos kinakargahan nila, di ba? Parang lala niya yung Honda Dio, tapos kakargahan nila Tucson, kung ano-ano pa. And one of these bikes that I worked on back in the day ay yung Kawasaki KSR. Sobrang aliw ako doon. I mean, meron kasi mga nabibiling mga kit na pag ginamit mo yon, salpak lang, wala na masyadong magic or eche-bureche, yun na yun. Tapos ano pa, Japan pa yung mga kits natin. Tapos yung unassuming mong stock engine ng KSR 110, biglang kaya mong pabuti ng 170. In fact, meron ata mga 200 plus cc. And ito yung mga tipong maliliit na bike. Pag nakita mo, sa pag-alis pa lang sa mga kantuhan, when you're talking about tight races, pati big bike kaya niya lampasan. Of course, when we're talking about straights, ibang usapan yon. Pero I'm talking about, kunyari, medyo mabagal tayo, iba talaga yung alis niya. Sa laki kong to, di ba, parang nakakatawa tignan na ako'y naka-KSR 110, but I had one before. Sabi ko, you know what, hindi pwedeng dumaan ng Makinarga na wala tayong fini-feature na KSR 110. I hope you guys enjoy this episode. Makinarga brought to us by Haviline. Haviline, ride strong. Huwag mo nang isipin, mawawala tayo. Hello Iron, magandang umaga sa'yo. Yes, at maraming salamat at binigyan mo kami ng oras para maspatan yung KSR mo. First and foremost, bakit KSR ang pinili mong i-build? Way back 2012, nakita ko yung motor ni Sir Ryan Agoncillo dito nga sa Makati. Pinare-refresh yung motor niya doon sa shop ng tropa. Simula nun, di na ako nakatulog. Kargado na agad, di ka nakatigil. Okay, so nagsimula ka with the Gen 1 kagad ba? Bale, nung nagkaroon ako ng pambili, parang di ko na inabot tong Gen 1. Ang nakakuha ko na nun Pro. Yung Pro kasi, may clutch na yun eh, bago-bago. Oo, yung modelo. So paano ka nabalik sa Gen 1? Pinilit natin maghanap ng unang-unang KSR para magaya ko yung unang nakita ko rin. So inspired talaga to kay Ryan Agoncillo. Sa kanya talaga, sa kanya. Sa shoutout natin si Ryan. Nagkakilala na ba kayo, hindi pa? Hindi pa. Dapat magkakilala kayo. Medyo adik-adik din yun sa motor eh. So kwento mo, anong nilagay mo sa KSR mo? Bali, itong KSR na to, halos lahat to straight Takigawa, mula baba hanggang ibabaw. Number 1, mags, clutch, syempre black, tsaka head, mga throttle, manifold, halos lahat ng internal niya Takigawa. Shocks natin? Takigawa rin. Original na transmission ito, 4-speed. Ngayon, ginawa namin itong 5-speed na Takigawa transmission, 5-speed. Wow! Kaya challenge yung Generation 1 kasi marami kang pwedeng gawin dyan. Tapos manual niya pa, I'm sure. Manual. Okay. Bali, hindi na siya naka-cable. Naka-hydraulic din to. Takigawa straight hanggang okay. master. Mahirap ba i-convert from semi-matic to manual? Hindi naman. Sino tumira? Ikaw na rin? Dito. Ginawa rin dito. Ikaw mismo? Halos kabababa lang rin ng engine niya ngayon. Binid lang ulit. So this is a recent build? Akala ko matagal mo nang sinimulan yan tapos ngayon mo lang ilalabas ulit? Actually, sir, so bago-bago to? Pang ilan na to eh. Dahil may mga previous pa rin akong okay. build ng Takigawa. Okay. So lahat KSR naman trip mo? Okay. So, ang mahiwagang tanong, magkano inabot? More or less, mga nasa 350,000. Wala ka naman tinataguang mga presyo sa asawa or Wala naman. Okay, so pwede mo sabihin. So about 350,000 it gets you that. Bakit ulit Gen 1? Bakit ayaw mo yung mga mas bagong KSR? Kasi Sir Sak, fanatic talaga ako ng mga old school na bike. Okay. Naggaling rin ako sa mga Dio, Julio, mga ganun. So mas may value para sa iyo ang Gen 1. Yes. So ang Gen 1 ba para sa iyo sa lahat ng mga KSR, ito yung pinaka-sought after, tama ba? Just to educate us. Para sa akin. Actually, tumisilip nga ako sa marketplace, hindi ako makahanap ng Gen 1 masyado eh. Puro mga mas bago eh. Kasi nung nakaraan, galing kami ng kasa, pinice out na nila lahat ng parts. Kaya medyo hirap na rin talaga. Okay. So, maganda ng palitan man ng KSR.
Sorry na, palitan mo ng Takigawa all the way. Oo, Tapos Takigawa. ang Takigawa naman, kunyari na-set up mo na siya, from start to finish, considering wala kang ibang ginagawa, gaano katagal yan ma-convert? 1 month? 1 month. Oo. So, nandiyan na lahat ng pyesa, nasa harap mo na isang buwan para matrabaho siya. Oo, 1 month. Okay. Last, saan makakakuha ng mga pyesa niyan para doon sa mga gustong sumubok mag-setup ng KSR? Karamihan talaga ng pyesa nito, sir, talagang halos ang hirap kumuha rito. Siyempre, meron tayong kaibigan, si Sir Mel Engera. Ayun, malaking bagay sa amin yan sa KSR parts. Karamihan, halos lahat sa kanya ng gano'n. Okay. Napakalupit ng build mo at nakakatuwa at ibinahagi mo yan sa atin. Maraming salamat at mabuhay ka! So saan ka ba? Alim